Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Tawagin na lang akong April, matagal na ring silent listener at subscriber ng channel. Napainggan ko na rin halos lahat ng mga kwento nyo at minsan napapaisip ako kung ibabahagi ko rin ba itong karanasan ng best friend ko. Hindi po kasi siya bastang nakakatakot, kundi isa siya sa karanasang hinding-hindi namin makakalimutan. Maaaring iba sa atin ay hindi naniniwala sa mga sapi o sanib ng kaluluwa, elemento o demonyo. Pero sa mga na-witness at nakaranas nito, kakaibang takot at pangamba ang hatid nito. Napagkamalan pa nga naming sakit ito sa pag-iisip, pero iba, naapanghihina. Bali 5 kaming solid na magbabarkada. Ako, si Michelle, Karen, Ivan at James. Since high school ay magkakaibigan na kami na lalong pinatibay ng panahon dahil sa mga pinagsamahan. Kahit na nagkawatak-watak ng college at maapagtrabaho ay hindi naman kami nawala ng komunikasyon. Sinuwerte nagkaroon ng stable na trabaho si Ivan sa ibang bansa. Siya yung tinatawag naming big time kapag umuuwi siya rito sa Pilipinas. Green card holder na rin siya at dolyar ang kinikita. 2016 nang umuwi siya dito sa Pilipinas. Pare-pareho pala kaming taga Iloilo, pero nandito ako nagtatrabaho ngayon sa Manila. Sa tuwing uuwi siya, tinitipon niya kami at nililibre sa isang out of town. Kadalasan sa mga kilalang lugar kami nagpupunta tulad sa Boracay at Palawan. Pero that time, sa isang liblib at tagong paraiso niya kami niyayang magbakasyon ng 1 linggo. Somewhere in Leyte itong pinuntahan namin. May dala siyang sasakyan at ilang oras din ang biyahe namin patawid ng Negros. Gabi na nang maatawid kami doon kaya nagstay muna kami sa isang hotel. Kinabukasan ay agad din kami nagbiyahe papuntang port at tatawid naman kami papuntang Cebu. Nang maarating ng Cebu ay kumain lang kami saka nagpatuloy sa pagbabiyahe patawid ng Leyte. Dadaan pa nga sana kami ng Bohol pero gahol na rin sa oras. Pagdating ng Leyte ay naapag-book na ng hotel noon si Ivan. Doon kami tumuloy at nagpahinga. Kinabukasan ay binalak naming pumunta doon sa sinasabing hidden paradise. Medyo sumama nga yung pakiramdam ni Karen pero tuloy pa rin kami sa biyahe. Hapon na nang maarating kami doon. May nakahanda na rin kaming matutuluyan para sa overnight stay. 2 camping tents na may katamtamang laki. Naligo kaming lahat sa falls maliban kay Karen na nanatili sa tent. Magpapahinga lang daw siya para umayos-ayos yung pakiramdam daw. Kinagabihan ay gumawa kami ng bonfire. Pagkatapos kumain ay konting inuman at kwentuhan. Mga bandang 11:00 ay nasa loob na kami ng mga tents namin. Hindi namin alam noon na itong si Karen pala ay lumabas ng tent. May narinig daw kasi siyang ingay noon at tawanan na parang naliligo. Dala ng kuryosidad kung sino yung mga yon ay lumabas siya para tingnan. May dala siyang flashlight at inilawan niya doon sa may bandang busay o falls. Doon daw ay minakita siyang parang nag-iilawang mga pares ng mga mata. Hindi raw siya matingkad na pula, parang orange yon na nag-aapoy. Kinilabutan siya kaya dali-dali siyang pumunta sa tent. Naramdaman na lang daw niya na parang may malakas na hangin sumunggab sa katawan niya. Nagisingan namin siya nung yakap-yakap ang mga tuhod habang tulalang naatitig sa amin. Tinanong ko siya kung masama pa ba yung pakiramdam niya o nagugutom o kung okay lang ba. Pero hindi niya ako sinagot. Hinila lang niya yung kumot at humiga patalikod sa amin. Maaga kaming nagising kinabukasan pero wala na si Karen sa loob ng tent namin. Akala namin ay nagkakape na ito sa labas pero wala rin siya doon. Hinanap namin siya at tatagpuan na lang naming andun siya nakatago sa ilalim ng falls. Naliligo kahit sobrang ginaw pa. Nanginginig siya nang makita namin kaya agad namin siyang dinala sa tent. Para siyang wala sa sarili nun. Bumalik na lang kami ng hotel dahil sobrang taas ng lagnat ni Karen. Balak nga sana namin siyang dalhin sa ospital pero ayaw daw niya at iinom na lang siya ng gamot. Medyo humupa naman
Kaso lang ay hindi kami maatulog ng maayos noon dahil maya't maya siyang nagigising na humihiyaw. May mga nakakatakot daw na nilalang na naapalibot sa amin. Sunod nun ay nanlilisik ang mga mata niyang hindi mapakali. Kung saan-saan na siya tumitingin na para bang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Sunod ay napapatakip na siya ng tenga. Ang ingay daw, sobra. Kaya nagpanik na rin kami dahil unti-unti siyang nagwawala. Pero napapakalma pa rin naman namin siya nun. Nangyayari lang yon tuwing madaling araw. Normal naman siya kapag may araw na. Kaso ay hindi na namin natapos yung buong linggong bakasyon. Bumalik kami ng Iloilo na may malaking pagbabago sa inaasal o kinikilos ni Karen. Unang napansin namin ay wala siya gaanong ganang kumain. Nanlalalim din yung mga mata niya na parang hindi natutulog. Tapos palagi siyang balisa. Kaya nagpa siya kaming umuwi na. Nung andoon na siya sa bahay nila, maya't maya kaming tinatawagan ng nanay niya. Nagwawala raw si Karen at minsan ay naabutan nilang nagsasalita mag-isa na para bang may kasagutan. Isang gabi noon ay naitulog ako sa kanila. Binantayan ko siya dahil ang kwento ng nanay niya ay naglalakad ito ng tulog o yun namang sleepwalking. Matanda na rin kasi yung nanay niya at nasa ibang bayan naman ang tatay niya. Kasama lang nila noon yung bunso niyang kapatid na nag-aaral pa sa high school. Doon ko nasaksihan, Sir Bob, na makakita ng nakalutang na katawan. Nakahiga ako noon sa lapag habang nasa kama naman si Karen. Nagisingan ko nga na hindi na nakalapat ang likod niya sa higaan. Napasigaw na ako noon. Bigla siyang napatingin sa akin, sabay bagsak ng katawan niya doon sa higaan. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang takot na nararamdaman. Nagpasukan ng kwarto namin yung nanay at kapatid niya. Si Karen tulalang naatitig sa kisame. Dilat na dilat at naninigas ang katawan. Pinasya na siyang dalhin sa ospital pero ayaw niyang sumama nun. Nagtatakbo siya hanggang sa makita na lang namin naglalakad siya ng patihaya sa dingding. Napapamura ako sa takot. Sa maniwala kayo at hindi, para akong mahihimatay sa takot nun kung hindi ko lang naisip yung nanay niya na doble ang takot na nararamdaman. May dumating noon sa mga kapitbahay at pinilit na siyang mahuli. Itinali siya sa upuan at doon sobrang awang-awa ako sa kanya. Halatang pagod na pagod siya dahil namumutla at pawisan yung buo niyang katawan. To make the long story short, dinala siya sa Pututan Mental Hospital. Pero wala pang isang buwan ay dinabas din siya dahil normal naman na ang results ng mga test niya. Kaso nung nasa bahay na siya ulit, bumalik yung mga sintomas ng possession. Mas malala pa nga. Merong time na nananakit na siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Nag-iiba na rin yung boses niya at pati utsura, sabi ng nanay niya ay nag-iiba na rin. Dinala siya sa isang albularyo, pati nasa pari. Yun nga raw at may engkantong gumagambala sa kanya. Sinundan talaga siya para magamit ang katawan niya. Matagal ang gamutan at pakiusapan ng albularyo sa nasabing elemento. Hanggang sa humingi ito ng alay kapalit ng paglubay nito kay Karen. Pero hindi na siya bumalik sa dati na masigla at masayahin. Naging tahimik at madalas ay tulala na siya. Naging matatakotin din. Hanggang ngayon ay intact pa rin ang friendship namin at may pahintulot niya itong pagbabahagi ko ng karanasan niya. Ang masasabi ko lang, kapag hindi po pamilyar sa atin ang lugar, maging behave siguro tayo at huwag masyadong maingay. Iwasan din ang sobrang curiosity dahil minsan ito ang ikapapahamak natin. Hindi namin alam kung paano talaga nangyari o kung saan nagsimula. Basta ang alam lang namin, sobrang creepy o horrifying na makasaksi ng sinasapian. Ano pa kaya kung ikaw mismo ang nakaranas ng mga sintomas nito? Buti nga ay nilubayan na siya ng elemento dahil kung hindi, posibleng tuluyan nang nakuha nito yung katawan ng kaibigan namin. Maraming salamat Sir Bob kung inyong mabasa ang kwento at sa inyong oras. Patuloy pa rin akong makikinig at mag-aabang ng mga stories nyo.
Hello po sa inyo. Naniniwala ba kayo sa tinatawag na deja vu? Yung tipong parang nangyari na yon o napuntahan mo na yung isang lugar pero ang totoo ay hindi pa naman? Yun bang parang lumang memories na pilit kinakalimutan pero bumabalik? At yung pakiramdam mo minsan na parang nasa iba kang katauhan? Magandang araw pala sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Just call me Grace from Caloocan, na originally taga Bacolod. May isang friend akong nag-recommend ng channel nyo since mahilig din ako sa mga horror movies and stories. Akala ko nung una ay kontento na ako sa pakikinig lang until I decided na mag-share nitong karanasan ko noong minsang mag-out of town kami ng family ko. Nasa high school pa lang ako nito at nasa Bacolod pa kami nakatira. First time ko noon maapunta sa lugar ng Iloilo at Boracay. Pero unang tapak pa lang namin doon, pakiramdam ko ay ilang beses na ako naapunta sa lugar na yon at ilang beses ko na rin iyon nakita. Yung kaweirduhan na yon happened after maranasan ko yung tinatawag na near-death experience. Noong grade 6 ako. Nahulog kasi ako sa hagdan noon at nabagok, which is sabi ni mama ay nag 50-50 ako at ilang days din ako comatose. Simula noon ay ang dami ko nang napapanaginipan at nakikitang weird things kung ikukwento ko sa iba. So dinedma ko lang yon at inisip na normal ang lahat kahit ang totoo ay hindi. Habang nasa biyahe kami ay nakatulog ako at nanaginip na naarating na kami sa pupuntahan namin. Pero ang totoo ay papunta pa lang kami noon ng port patawid ng Iloilo. Nagising lang ako nang pasakay na ng barko. Gabi na kami nakarating kaya naghanap muna kami ng hotel na matutuluyan. Then kinabukasan, saka kami nagbiyahe papuntang Katiklan at tatawid ng Boracay. Kasama ko pa na noon sina mama, papa, ate Janet at yung bunso naming si Kyle at yung mag-anak ng tito Kevin ko na kapatid ni papa. 15 pa lang ako noon, 17 naman si ate at 7 years old si bunso. Gitnang anak ako at katulad nga ng sabi ng iba, hindi ako gaanong napapansin. Nasa likurang upuan ako nakaupo ng dalang van ni papa. Katabi ko yung dalawang pinsan kong tawagin nating Joy at Annie. Pagdating namin sa hotel ay nag-ayos lang kami ng mga gamit at kumain na sa labas. Mag-aalas 10 na yata yon nang bumalik kami ng hotel. Una pa lang ay may napansin na ako na may nakasunod sa aming lalaki. Nawala lang yon nang papasok na kami ng hotel. Hindi ko naman sinabi sa kanila dahil normal lang naman na may ibang guest sa hotel. Kaso lang ay titig na titig yon kay Joy. Si Joy kasi sa aming magpipinsan, siya yung maputi, chubby at cute. Kaya takaw pansin talaga sa mga nakakakita sa kanya. Matanda lang ako ng 2 taon sa kanya. Nasa 3rd floor yung room namin at lula na kami ng elevator nang makita ko ang isang batang naglalaro sa hallway nang mabukas yung elevator sa 2nd floor. Muntikan pa akong napalabas nun nang makita kong gumugulong yung bolang nilalaro niya papuntang hagdan. Agad naman akong nahila ni ate dahil pasara na yung elevator. Tinanong niya ako kung bakit daw ako lalabas ng 2nd floor. Sinabi ko na baka mahulog yung bata. Mukhang nasa 3 years old or below lang siya. Narinig ni na mama yung sinabi ko at lahat sila ay nagtaka. Ano daw yung sinasabi ko? Wala naman daw bata silang nakita o nasa labas ng elevator nun. Pinagpilitan ko na meron talaga. Pero lahat sila nagsabing wala at ayan na naman daw ako sa kawirduhan ko. Kaya tumahimik na lang ako nun. Magkasama kami noon ng magpipinsang babae sa isang kwarto. Bali 2 kwarto na may 2 kama ang kinuha ni na papa. Patulog na kami noon. Sinabi ko na huwag nilang patayin yung ilaw sa may banyo. Hindi kasi ako nakakatulog kapag sobrang dilim, lalo na kapag nasa ibang bahay o lugar. Maghahating gabi na nang magising ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakita ko na may papasok ng banyo. Hinayaan ko lang yon. Nagtaka lang ako dahil pagpasok nun, hindi yung nagsasara ng pinto. Wala akong narinig na may umihi o flush ng toilet.
Totally walang ingay, parang walang tao. And then I checked kung sino ang wala sa higaan. Doon na ako kinilabutan dahil kumpleto kaming 4 sa higaan. Katabi ko si ate at nasa kabilang kama sina Joy at Annie. Sa isip ko ay paulit-ulit kong tinatanong kung sino yung nakita kong pumasok ng banyo. Hindi pa naman ako naiidlip nun uli. Gising na gising yung diwa ko. Dahil nakaramdam ng kilabot ay nagsumiksik na ako kay ate at nagtalokbong ng kumot. Doon talaga narinig ko ang langit-ngit ng dahan-dahang pagsara ng pinto ng banyo. Maya-maya ay biglang bumukas naman yung gripo. Nagising si ate dahil halos idikit ko na sa kanya yung buong katawan ko. Ang likod ko daw. Medyo naiinis pa siyang bumangon at dumiretso naglakad papuntang banyo. Narinig ko pa na nagsasalita siya at parang naninermon. Hindi daw kami nagpapatay ng gripo. Kakaiba na yung nararamdaman kong takot nun, pero hindi ko magawang ikwento kay ate. Halos wala akong tulog kaya naman antok na antok ako kinabukasan. Nagbiyahe ulit kami patungong Katiklan. Tulog ako buong biyahe namin at nagising lang nang magla-lunch na kami. Nasa Kalibo pa lang kami nun. Nang muli akong natulog ay may napanaginipan akong isang lalaki. Hindi siya malinaw pero takot na takot ako nang magising. Tandang-tanda ko yon dahil sinabihan ako ni mama na huwag munang matulog kapag bagong kain. Pagdating namin ng Katiklan Port ay sumakay na kami ng ferry papuntang Boracay. May nabook na silang hotel nun. Normal naman ang lahat maliban nung kinagabihan. Nasa station 2 kami at merong palabas. May inuman at banda rin. Nang mapaalam kaming iihi ni Joy, nagulat ako, Sir Bob. Paano kasi nakita ko ulit yung lalaking nakasunod sa amin doon sa hotel sa Iloilo. Nakita ko yung itsura nun at tanda ko yung postura at suot niya. Parehong pareho. At kaya nasiguro kong siya yun dahil titig na naman siya kay Joy. May katandaan na ito, parang nasa mid-50s. Hindi na ako nakaimik nang bigla na lang niya kaming salubungin at sunggaban sa balikat si Joy. Napaaray siya bigla. At nang lingunin namin yung lalaki ay wala na ito. Naalala ko noon yung mga napanaginipan ko. Parang pamilyar sa akin yung nangyari. Takot na takot ako sa isang lalaki. Katulad ng pagkatakot ko nang makita yung lalaking bumangga kay Joy. Parang ganoong senaryo pero sa panaginip ko, ako ang binangga. Para lang yung bula na biglang naglaho sa paningin namin. Nakakailang hakbang pa lang kami noon nang biglang napahawak sa tiyan si Joy. Sunod noon ay nagsusuka na siya na parang nakainom ng alak. Pero ang kaibahan ay malapot na laway o tubig ang isinuka niya. Sobrang hilab daw ng tiyan niya at halos manghina siya dahil hindi matigil-tigil yung pagsusuka. Tumuloy na kami ng hotel. Tinext ko na rin sila mama sa nangyari kay Joy. Kaya naman nagmamadali silang bumalik ng hotel. Nakahiga na si Joy pero panay pa rin yung daing niya na masakit yung tiyan. Nagtawag na kami ng pwedeng maatulong sa kanya. May nagsasabi na baka raw nalason o nakikig o di kaya ay natunawan si Joy. Pero may naririnig kaming nagsasabing baka din daw na aswang. Nauso daw kasi yon sa Aklan, lalo na sa Boracay na maraming dayuhan. Agad namang naniwala si na mama. Kaya nang sabihin ng isang staff na may kilala siyang manggagamot, ay agad dinala doon si Joy. Nang gabing iyon ay nanatili lang kami ni na ate sa hotel. Sinamahan ni mama sina tita doon sa manggagamot. Nagkwentuhan na lang kami doon sa kwarto. Maya-maya ay nagsabi si ate na nagugutom daw siya, kaya pinasya namin kumain sa labas. Nagulat ako nang makita ko sa may hallway yung lalaking bumangga kay Joy. Para bang sinusundan niya kami. Mahina kong sinabi kay ate na sinagi nun si Joy sa balikat. Nagtaka pa kami dahil bigla yung umiwas sa amin. Nang habulin namin kung saan siya nagpunta, ay hindi na namin ito naabutan. Agad naman nung nakabalik si na mama. May pinahid lang daw sa tiyan ni Joy para mawala ang hilab. May nang aaswang daw sa kanya.
kaya binigyan siya ng pangontra at langis. Hindi ko na sigurado kung yung lalaking yun ang may kagagawan, pero paulit-ulit ko yung napapanaginipan. Hindi malinaw yung muka, pero yung figura ganun na ganun. Merong nakasilip daw sa bintana kahit na nasa second floor yung kwarto namin. Doon talaga ako natakot sa parang nagisingan ko siyang naroon sa paanan ni Joy at nakatitig ito. Pero wala naman talaga yon nang tuluyan akong dumilat at bumangon. Habol-habol ko ang hininga at akala ko talaga ay parang may sumasakal sa akin. Hindi na pinapalabas si Joy ng kwarto namin nang wala siyang kasama. 3 days and 2 nights lang kami doon. Doon na lang talaga kami sa hotel nagstay hanggang sa umuwi. Hanggang pagbalik namin ng Bacolod ay parang nakikinita ko pa rin yung lalaking yon. Huling pinatingnan si Joy sa manggagamot doon sa amin. Nagulat kami nang sabihin na nakita daw nito sa pagtatawas kay Joy na taga doon lang sa amin ang gustong mang-aswang sa kanya. At talagang sinundan kami nito papuntang Boracay. Basta daw mag-iingat kami at gabunan daw yon. Kaya naman nag-decide si na tito noon na ilayo muna si Joy. Sinama siya noon ng tita niya sa Cavite. Nagstay siya doon hanggang sa mag-college. Kaya nagkita rin kami nang andito na ako sa Manila. Siya pa nga ang nag-push na ikwento ko to sa inyo. Yung ibang kwento tungkol naman sa aranasan ko ay ipapadala ko po next time kapag nabasa nyo na to. Thank you po sir sa pag-entertain itong kwento at sana ay mag-iingat ang lahat. Mapagpalang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Janice, taga Cebu. Isa ang channel nyo sa madalas kong pinapainggan kapag may ginagawa ako sa bahay o kaya ay bago matulog. Gusto ko lang sanang i-share itong karanasan namin ng dalawa kong kaibigan. Tawagin natin silang Chris at Sheena. May pagka-boyish itong si Sheena, kaya marami din itong kaibigang mga lalaki. May kaibigan siya noon na taga-Aklan na pinakilala niya sa amin. Last year lang ay inimbitahan kami noon na pumunta sa fiesta nila. Hindi ko maalala kung ano ng lugar yon, kung sa may Ibahay o Malay. Basta buwan din yon ng January. May mga bigating bisitang artista din yon kaya naengganyo kaming pumunta. Lalo na nang sabihin nila nakakanta ang Sweet Notes sa Kalibo. Pinuntahan din namin yon. Ang issue lang noon ay yung paupahang bahay na tinuluyan namin. Dapat nga ay doon na lang kami nakituloy sa kaibigan ni Sheena. Kaya lang ay nagdatingan yung mga kamag-anak nila. Kaya naghanap kami ng pwedeng rentahan ng matutuluyan, which is isang lumang bahay. Okay naman sana dahil malaki yon. Kaso lang ay may kalayuan sa bayan at malayo rin sa mga kapitbahay. Feeling ko nga abandonado na yon na pinatirahan lang sa amin ng may-ari. Amoy alikabok na nga at may mga agyo ng pasukin namin. Hindi man lang nilinis, sabi ko. Ang kaibigan pa noon ni Sheena at mga pinsan nito ang naglinis. Pero hindi na namin pinansin yon. Ilang araw lang naman kami maglalagi at ang balak talaga namin ay ang mag-enjoy sa buong trip. Minsan lang din kasi kami mag-out of town ng mga barkada ko. Ilalarawan ko lang yung itsura ng bahay. Bali 2 floors siya na yari sa tabla o kahoy. May konting langit-ngit na kapag nasa second floor ka. Meron yung 3 kwarto. Isa sa first floor at 2 sa second floor. Yung kwarto na lang sa baba ang ginamit namin kasi medyo natakot na kaming umakyat sa taas dahil baka bumigay yung sahig. Isa pa ay palagi naman kaming nasa labas. Hassle na rin kung sa taas pa kami matutulog. Unang gabi namin ay hindi ako makatulog ng maayos. Namamahay ako. Isa pa, pakiramdam ko ay parang may naamasid sa amin. Ito naman at kung kailan nakaidlip na ako, nakaramdam ako na parang may bumulong sa akin. Kaya naman napadilat ako. Pero kadiliman lang ang sumambulat sa harapan ko.
Nakadiretso akong tihaya noon at ang pakiramdam ko, hindi ko maigalaw yung buong katawan ko. Pinilit kong tumagilid pero parang may pumipigil sa akin. Pilit ko ring inaabot si Chris na katabi ko lang pero naninigas yung mga kamay ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Parang ako lang din yung nakakarinig. Sa palagay ko nga ay umuungol na ako noon para nang makalikha ng ingay. Pero wala sa kanila ni Sheena ang nagising. Alam ko sa sarili kong binabangungot ako pero hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa pakiramdam ko noon, nahihirapan na akong huminga. Naiiyak na ako sa takot. Kahit wala akong nakikita ay nararamdaman kong parang may naadagan na sa akin. Nang bigla na lang may umalulong na aso. Sa gulat ko ay naigalaw ko yung mga daliri ko sa paa. Sumunod naman yung buo kong katawan. Doon pa lang ako nakahinga ng maayos. Bigla akong bumangon na habol ang hininga ko. Nagpailaw ako sa buong kwarto. Tulog na tulog yung dalawa. Hindi ko pinatay yung ilaw at nag-cellphone na lang muna. Siguro mga bandang 1:00 na ng madaling araw yon. Nakaramdam na rin ako ng antok ng magsawang manood ng Netflix hanggang sa maatulog ulit ako. Sabay-sabay pa kaming naalimpungatan nang parang may bumagsak sa taas. Pinakinggan kong maigi kung ano yon nang may marinig kaming parang may naglalakad. Mahinang nagtanong si Chris kung sino yung naroon kasi magkasama naman kaming 3 sa kwarto. Baka daw yung may-ari yon ng bahay ang umakyat sa taas. Siya lang naman yung may susi bukod sa amin. Pero dahil medyo kinabahan ako, ay sinilip ko yung siwang ng pinto. Hinila naman kami ni Sheena palabas. Tingnan daw namin kung sino o ano yon. Dahan-dahan kaming umakyat para hindi maagawa ng ingay. Lumalangit-ngit kasi ang sahig ng hagdan. Nang mga 2 baitang na lang noon ang natitira at nasilip na namin yung 2 kwarto, ay huminto kami. Walang tao. Sobrang dilim lang sa taas. Imposibleng hindi raw magpailaw yung may-ari gayong may katandaan na rin ito. Naisip namin na ano naman ang gagawin niya sa taas this oras ng gabi dahil wala kaming nakita nun. Bababa na lang kami sana. Nang bigla na lang may narinig kami naglalakad na naman sa may isang kwarto. Kaya dali-dali kaming bumaba ng hagdan at tumiretso ng kwarto namin. Alam kong pare-pareho kaming kinakabahan nun pero wala ni isa sa amin ang nagsalita. Nakiramdam lang kami sa kumikilos sa taas. Agad namang huminto nun yung mga yabag. Pamaya't-maya kaming sumisilip sa pintuan kung sakaling may lumabas. Pero inantok na lang kami ay wala pa rin. Naglock na lang kami ng pinto at pinilit makatulog kahit mag-uumaga na. Wala na rin kaming naramdaman o narinig pa nun, maliban sa mga hilik ni Sheena na agad naman nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, maaga pa lang nun ay andoon yung may-ari ng bahay. May dala itong basket na may lamang mga suman. Baka raw gusto namin kumain. Natanong namin kung pumunta ba siya ng bahay ng ganoong oras. Napakunot noo siya at nagtaka. Hindi raw dahil may kalayuan din yung bahay niya dito sa nirentahan namin. Sinabi namin yung mga narinig namin. Sinabi niya na baka daga lang daw yon, kaya hindi na kami nangulit pa. Bisperasyon ng fiesta at sinama kami ng kaibigan ni Sheena sa plaza. May dala siyang tricycle at nagkasya naman kami. Halos inabot kami ng madaling araw sa bayan. At nang medyo may tama na kami ng alak ay nakauwi na ng bahay. Nagulat kami noon dahil pagpasok namin, may mga yabag na naman sa taas. Hindi pa noon nakakalayo yung kaibigan ni Sheena kaya tinawagan niya ito. Bumalik siya kasama yung ilang mga kaibigan niya. Pinakiusapan namin na kung pwede nilang i-check yung taas. Pinailawan namin yung buong sala noon at sumunod din sa kanila sa taas. Dahan-dahan lang silang umakyat ng hagdan dahil baka nga may masamang loob nang nakapasok. Nang maarating sa taas ay agad nilang pinailawan ang balkonahe. Marahan kaming nakiramdam. Wala na yung mga yabag. Pinagsisilip din nila yung mga kwarto.
at sa pagtataka namin ay walang bakas na may tao roon. Matapos ng ilang saglit ay nagpaalam na rin sila nang masigurong wala na kaming kasamang ibang tao sa bahay. Nang gabing yun, inakala ko'y magiging maayos na ang tulog namin dahil nga nakainom. Pero mas malala pa nga yung naramdaman namin noong mga oras na yon. Nang makahiga na kaming tatlo ay agad kaming naatulog. Pero hindi pa gaanong lumalalim yung tulog ko ay naramdaman ko ng parang may humihila sa kumot. Hindi siya yung galing sa katabi ko, kundi doon sa paanan. Napaunat ako, sabay dilat, tingin sa may paanan ko. Kitang-kita kong unti-unting bumababa yung kumot ko. Ang akala ko pa nga ay nananaginip lang ako, lalo na nang makita kong parang may biglang tumakbong anino. Nakapatay noon ang ilaw namin sa kwarto, pero tumatagos doon yung galing sa labas. Kaya nakikita kung ano man yung gumagalaw doon sa kwarto namin dahil sa anino. Sa takot ko ay bigla kong hinila yung kumot at nagtalokbong. Hindi na agad ako nakatulog. Nagulat na lang ako nang biglang magsalita si Chris at nagtatanong ng na para bang may kausap. Maya-maya ay pupungas-pungas siyang bumangon. Bigla din akong bumangon at napatingin sa kanya. Lumingon siya sa akin at tinanong niya kung kinakausap ko ba siya. Sinabi kong hindi. Sino raw yung babaeng kumakausap sa kanya? Nakita daw niya nang mapadilat siya ng bahagya na may babaeng nakatunghay sa kanya. Nagising na rin noon si Sheena. Nasa gitna namin siya ni Chris. Kaya imposible ka kung ako ang nakatunghay sa kanya, ikakabangon ko lang. Binalingan niya si Sheena na walang kaalam-alam. Umiling-iling din si Sheena at sinabing kaagising lang niya. Napamura na si Chris. Kinikilabutan daw siya. Naniniwala naman daw siyang hindi ako yon dahil iba yung boses. Parang nanggagaling daw sa hukay. Parang biglang tumakas yung espiritu ng alak sa mga katawan namin. Pare-pareho kaming nakaramdam ng kilabot dahil sa mga nakikita at nararamdaman. Hindi na kami muling nakatulog, lalo na nang marinig na naman namin na may naglalakad sa taas at minsan pa nga ay parang nagtatakbuhan. Palakas yun ng palakas. May bigla ring parang naglalaglagang mga bagay na hindi na namin inalam kung ano yon. Basta hinintay na lang naming magliwanag. Mga bandang 4:00 ay natigil na ang mga galawan sa taas. Saka pa lang kami nakahinga ng maluwag nun. Panitext at tawag noon ni Sheena sa kaibigan niya, pero mukhang mahimbing na rin yung tulog niya. Kaya tiis talaga kami noon sa loob ng kwarto. Kinabukasan ay fiesta na. Dala namin lahat ng mga gamit namin. Dapat kasi ay mag-i-stay pa kami doon ng 2 araw pa, pero hindi na namin kinakaya ang mga pagpaparamdam. Buti after ng fiesta ay nag-uwian na rin agad yung mga kaanak ng kaibigan ni Sheena. Doon na niya kami pinatuloy ng 2 araw. Na-enjoy naman namin yung fiesta, pero hindi yung pananatili sa nirentahan naming bahay. Kahit medyo mura, ay sayang lang din yung binayad dahil hindi rin kami nakapagpahinga ng maayos doon. Grabe lang, Sir Bob. Noon ko lang naranasan na panindigan ng balahibo dahil sa takot. Aakalain mo talaga na may iba kaming kasama dahil sa ingay sa 2nd floor. Matagal na palang abandonado yung bahay na yon at noon lang din pinaayos ng may-ari nang malamang may naghahanap ng matutuluyan. Sa Facebook kasi namin yun nakita at nag-inquire. Kung alam lang namin ay sana nag-hotel na lang kami kahit na medyo may kamahalan pa. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento ko.